Babe, ano nangyari sa'yo? Hello. So, tapos na. Thank you, Lord. Tapos na yung retrieval ko ng eggs. Kamusta? Anong pakiramdam doon? Noong una kinakabahan ako. Tapos, syempre, first time ko, diba? First time ko yung magkaroon ng procedure na ganito na may under anesthesia. So, very helpful naman yung mga staff sa loob. Pati yung anesthesiologist na nandun. Tinanong ako kung kumusta. Sabi ko, medyo kinakabahan ako kasi first time. Sabi niya, mag-relax lang daw ako. And then, sabi niya, mag-start daw siya. Nilagyan ako ng IV. Tapos, nag-start siya maglagay ng gamot ng pang-sedate. Nung dumating na si Dr. Basel. Tapos, after nun, nung dumating si Dr. Basel, na-prepare na nila ako before pa dumating si Dr. Basel. May IV na ako, lalagyan ako ng gamot. And then, pagdating ni Doc, nag-start siya magbigay ng gamot. Pampatulog? Oo, sabi sa akin ng physiologist, sabi niya, you will sleep right after I give this one. So, yung pangatlong gamot, siguro parang propofol yata yun. Tulog ka talaga? Oo. The next thing I know, nandun ako sa recovery room. Tapos na? Tapos na. So, hindi ko alam kung paano ako nakarating dun sa... So, how about sa pain? May naramdaman ka ba? So, binigyan ako ng Perforgan for pain. May na-feel ka na pain? Oo, siya, and then during procedure, wala kasi tulog ako. Hindi mo talaga naramdaman? Nung after na, nararamdaman ko yung parang, cramps, parang menstrual cramps lang. Pag hindi po magkakaroon ako, parang gano'n. Bigyan naman ako ng gamot for pain. And then, maya-maya, pinakain nila ako nung fully awake na ako. Naka-IV ako kanina mga 2 bottles siya tayo. Tapos nang fully awake ako, pinanong ako kung bigyan ko ng water, tapos kung gusto ko na something. Binigyan na ako ng light snack, parang bread, na may juice, na may dates, na may coffee. And then afterwards, tinanggal ni Nurse Mabel yung pack ko kasi nag-bleed daw ako, sabi ni Doc. So, nung pagtanggal niya, yun lang medyo masakit kasi ghost yun na mahaba. Nilagay sa loob. Tapos afterwards, yun, pinuntahan ako ni Doc sa recovery room. Ang sabi niya, they were able to collect 7 matured egg cells. So 7 yung natin? Sabi niya, tinanong niya doon yung iba, pero wala daw laman, sabi ni Doc. So, kahit na-finish daw niya, wala daw laman yung iba. Kaya, pero ang nakuha naman niya is 7 matured eggs. So, okay daw yun, sabi niya. So, meron tayong 7. Parang lucky number yun 7. 7 lucky number ni God. Okay. So, expect ni Doc was 10 initially yung before mga consoles natin, di ba? Sabi niya at least 10, sabi niya ganun. Pero, sabi niya kasi minsan sa 10, hindi lahat yung matured, sabi ni doctor. So, good thing na yung mga nakulat ng 7, they're all matured cells, egg cells, sabi niya ganun. So, hopefully, sabi niya, you will see yung results ni liit ng sperm cells, and afterwards, hopefully next month daw, i-freeze muna daw nila. Tapos hopefully next month, na-transfer na sa akin. And prayerfully talaga. And binigyan nila ako ng gamot para magpa-regulate ng menstruation ko daw. So maybe after 10 days, magkakaroon ako ng period. And yun lang. So far, okay naman experience ko. So sobrang accommodating ng mga staff. Shout out to sa anesthesiologist. Shout out kayo na. Yung shout out. Okay. Yung anesthesiologist na name, tsaka... Yung babae, di ba? Iba. Ah, iba to? Iba. Okay, sige. Mabait siya, explain sa akin lahat. Pati naglagay ng... So, lalaki to? Hindi, babae. Babae din? Si Dr. Basel lang lalaki sa loob. Okay, so yun yung... Hindi siya yung last time na nakausap natin? Hindi siya. Okay, which is okay din naman yung anesthesiologist dyan. Tapos, yung mga staff like Mabel and Bindu, they were the nurses there. Bindu and Mabel. Oo. Tapos niligas ko sa kanila nung bago pumunta doon, nabigyan ako ng warm blanket kasi ginawin ako, tsaka meron akong cold kaya. And which I had naman nung pagpasok ko ng OR. Tapos ayun, the next thing ay natapos na. Okay. So yun yung experience ni Glay sa loob. Anong date ngayon? May 31. So 3 o'clock ng hapon na. So nandito pa rin kami actually sa harap mismo ng
Health Plus. Ayan. So, pauwi na kami. So, we're just grateful na safe si Glay. So, doon sa mga mag-undergo ng ganitong procedure, okay, matakot. Yun, sa narinig nyo sa wife ko, no? Okay naman. Okay naman, hindi siya gano'n. Wala kang mararamdaman na sakit during procedure kasi nga tulog ka, di ba? So, pero yun nga lang, may konting pain dun sa paghila ng gauze, no? Oo, pero alam natin lahat na malalagay ng gauze. Ako lang sila dahil sabi daw ni Doc, nagbe-bleed daw kasi ako sa loob. So, So, may konting bleeding. baka meron nga ako ngayon. So, pahinga muna ako sa bahay after. Okay, so yan. So, prayerfully, hopefully, fertilize yung aming cells. Kasi ngayon na yung time na pag-meet nila yung sperm cell ko, tsaka egg cell. Tatawag daw yung embryologist after, if not tomorrow, maybe after 2 days. Kung, Update about dun sa embryo. ayan, so update nila kung kamusta yung pag-ano nila, pag-meet nung aming cells ni Glay. So, yun. Okay. So, salamat sa inyo and I hope na-inspire kayo sa video na to. Okay? Bye.